Sa gitna ng kontrobersya tungkol sa mga di umano'y pekeng non-government organization na NGO na nakinabang sa kaban ng bayan, isang panukalang batas ang gumugulo ngayon sa Kongreso na layong higpitan ang accreditation ng mga NGO. May report si Lay Alves. Isa si Yulrico sa mga natulungan ng isang non-government organization sa pamamagitan ng counseling. Bilang anak ng isang union leader, ipinaunawa raw sa kanya ang tungkulin ng kanyang ama. Nagatrabaho na siya ngayon sa NGO na ito. Nalulungkot ako kasi nagkakaroon ng general na pagtingin, yung na pag sinabing NGO, peking NGO yan, bogus dahil nga sa mga nangyaring usapin o issue ng korupsyon. Gumugulong na ngayon sa Kamara ang House Bill 4688, panukalang batas na naglalayong higpitan ang proseso ng accreditation ng mga NGO at people's organizations, lalo na yung kinokontrata ng mga ahensya ng gobyerno para magpatupad ng government projects. Pumasa na ito sa House Committee on People's Participation. Sa ilalim nito, kailangang patunayan ng NGO na sila ay lehitimo, kabilang sa criteria ay years of existence, pinagkukuran ng pondo at track record. Panukalang ibigay sa Department of Social Welfare and Development ang mandato bilang Central Accrediting Agency ng mga NGO na nais makakuha ng kontrata para sa mga government project. Pero kailangan daw na yung mga proyekto lang na di kayang ipatupad ng gobyerno ang ibibigay sa mga NGO. Kanya-kanyang may mga accreditation processes, no? At yun nga, yung napansin ko lang na yung iba stricto. In fact, may COA circular No, may COA circular na dapat 2 years, no, dapat may financial records kang ipapakita, dapat dadaan ka sa mga bidding process. Ngunit hindi naman sinusunod ng mga ibang agencies. Nakapaloob din sa House Bill 4688 ang tungkulin ng mga ahensya ng gobyernong i-monitor ang compliance sa mga NGO at kung wasto bang ginagamit ang pondong ibinigay sa mga ito. May parusa sa mga NGO na bigong makumpleto ang proyekto o bigong i-liquidate ang pondo. Gayon din sa mga ahensyang magbibigay ng pondo sa mga di-lehitimong NGO. Para sa ilang lehitimong non-government organization, higit sa paghihigpit sa proseso ng accreditation, kailangang supilin ang katiwalian sa mga ahensyang sinasabing kasabwat ng mga peking NGO. Rehistrado sa Securities and Exchange Commission ang Salinlahi Alliance for Children's Concerns. Miyembro nila ang grupong Children's Rehabilitation Center. Dati nang nagawaran ng kontrata ng pamahalaan. Kahit wala itong House Bill, meron namang mga accreditation na mechanisms ang government. Sa amin, sapat na itong mga accreditation na ito. At hindi dapat binibigay ang burden sa POs and NGOs to prove their legality. Pagkos, i-ensure na mga nasa gobyerno, hindi sila yung unang-unang nangungurakot sa pondo ng bayan. It will minimize the chances. No? Ang katiwalian naman talagang minsan may mga magaling, no? Mga operators dyan. No? But of course, gusto ko sana na malaman ng taong bayan na ang Kongreso ay seryosong pinag-uusapan ang mga hakbang, no? Na maaring maiwasan itong mga katiwalian. May nakahain na rin counterpart bill nito sa Senado. Lay Alves, GMA News.